4 na taon akong nanilbihan sa pamilya ng asawa ko, pero sa 70 kaarawan ng biyenan kong lalaki, hinamak niya ako dahil sa mababang posisyon ko at pinagbawalan akong dumalo. Tahimik kong pinatay ang aking telepono at umalis para mangisda. Pagsapit ng gabi, binuksan ko ang cellphone ko at nakita ang 168 na missed calls. Napahaplos ako sa gusot na tela ng aking lumang damit. Ramdam ko ang init na bumabalot sa aking mukha, ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig ng pakikitungo ng mga tao sa bahay na ito. 4 na taon akong yumuko, hindi dahil sa kahinaan, kundi bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngunit ngayong araw, napuno na ang salop. Kapag bumagsak na ang peking telon ng kanilang karangyaan, sino kaya ang tunay na mapapayuko? Hawak ko ang steam iron. Maingat na pinaplansa ang bawat tupi ng luma kong navy blue na suit. Ito na lang ang natatangi kong disenteng damit. Pinatahi ko ito 4 na taon na ang nakalipas. Noong araw na formal akong pumasok sa mansyon na ito para maging asawa ng kanilang anak. Ang singaw ng init mula sa plansa ay nagpapawis sa aking noo, pero hindi ko magawang magpabaya. Ngayon ang 70 kaarawan ng biyenan kong si Don Ricardo, isang napakalaking okasyon na halos isang buwan ng pinagkakaabalahan at pinagkakagastusan ng buong kabahayan. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid, walang katok, walang paalam. Pumasok si Doña Celia, ang biyenan kong babae, na may nakakunot na noong laging sumasalubong sa akin. Suot niya ang isang marangyang Filipiniana na gawa sa pulang velvet at may burdang kumikinang. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas ng perlas na sinlaki ng itlog ng pugo. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tumusok sa aking ilong at hindi ko napigilang mapangiwi. Sinulyapan niya ang damit na pinaplantsa ko at umismid. Ang boses ay kasing asim ng sukang paumbong. Ano ba yan? Itigil mo na nga yang kalokohan mo. Balak mo bang isuot yang basahan na yan para humarap sa mga bisita? Tingnan mo nga, para kang tsuper ng habal-habal. Baka akalain ng mga tao, ganyan ka lang manamit. Pinigilan ko ang isang malalim na buntong hininga. Ibinaba ko ang plansa at marahang sumagot, "Mami, ito po ang suit na isinuot ko noong kasal namin ni Hana. Nilabhan ko na po at pinlansya. Mukha pa namang bago." Ngumuso si Doña Celia, lumapit, at walang pakundangang hinablot ang Amerikana mula sa aking kamay at inihagis ito sa kama. Ang tingin niya sa akin ay parang sa isang kakaibang nilalang na naligaw sa kanilang marangyang pugad bago sayo, pero luma sa mata ng iba. Alam mo ba kung sino-sino ang mga bisita natin ngayon? Mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga business partner na bilyon-bilyon ang kontrata, naka-sports car, puro designer brand ang suot. Tapos ikaw, bigla kang susulpot doon na ganyan ang itsura para pahiyain ang pamilyang to. Sasabihin ng mga tao na si Don Ricardo at Doña Celia naliligo na sa pera, pero ang manugang mukhang pulubi. Napayuko ako. Kinuyom ko ang aking mga kamao, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Kung ganon po, magsasapatos at polo na lang ako. Gusto ko lang pong bumati kay Daddy para naman magampanan ko ang tungkulin ko bilang anak. Ngumisi si Doña Celia, isang tawang parang tunog ng labahang humihiwa sa aking pagkatao. Mula sa kanyang Hermes na pitaka, dumukot siya ng 2 pirasong 500 pisong papel at 200, nilukot ito at ipinukol sa ibabaw ng dressing table. Tungkulin? Ang pinakamalaking tungkulin mo ngayon ay alamin mo kung saan ka lulugar at umalis ka muna para hindi kami mapahiya. Heto, kunin mo itong pera, sabay turo sa halagang 11,200. Pumunta ka sa kanto, kumain ka ng pares o sa karinderya. Pagkatapos, maghanap ka ng lugar na mapaghihintayan. Kahit saang coffee shop o sinehan. Bahala ka. Basta huwag kang magpapakita dito bago mag-alas 10 ng gabi. Pag nakita ka ng mga bisita at tinanong kung anong trabaho mo at magkano ang sahod mo, baka atakihin sa puso ang daddy mo. Tinitigan ko ang perang nakakalat sa mesa, at isang mapait na kirot ang gumuhit sa aking puso. 4 na taon akong manugang, ngunit ni minsan ay hindi ako humingi ng pera sa kanila. Ang sahod ko bilang isang simpleng empleyado sa opisina,
na 14,000 kada buwan ay ibinibigay kong lahat sa asawa ko para sa mga gastusin sa bahay. Ngunit mayroon akong ibang pinagkakakitaan na kailanman ay hindi nila nalaman. Sa kanilang paningin, ako ay isang palamunin, isang pagkakamali ng tadhana na kailangang itago. Sakto namang pumasok ang asawa kong si Hana. Napakaganda niya sa kanyang cream-colored na evening gown at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Nang maramdaman niya ang tensyon sa silid, tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nawala at nag-iwas siya ng tingin. Tama si Mommy Dan, sabi ni Hana, mahina ngunit malinaw ang bawat salita, puro VIP ang bisita ngayon. Kapag nandoon ka, baka may magtanong tungkol sa trabaho mo, tapos sa sobrang prangka mo, aminin mong ordinaryong empleyado ka lang. Baka si Daddy sa akin ibunto ng galit. Please Dan, tiisin mo na lang munang lumabas. Maglibang ka muna sa labas. Tinitigan ko ang aking asawa, ang babaeng minsan kong minahal at pinangarap na protektahan. Ang kanyang kahinaan at pagiging sunod-sunuran sa pamilya ay unti-unting pumapatay sa pagtingin ko sa kanya araw-araw. Ngumiti ako ng mapakla. Kinuha ko ang kuha 1,200, pinakinis ang lukot na mga papel at maingat na inilagay pabalik sa kamay ni Doña Celia. Kaya ko pong tustusan ang hapunan ko, Mami. Itago nyo na lang yan, pang-aguinaldo sa mga pamangkin. Aalis na po ako. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at naglakad patungo sa aparador. Kinuha ko ang luma kong t-shirt at cargo pants na madalas kong isuot kapag nangigisda. Nakita ni Doña Celia na hindi ako sumasagot, kaya suminghal na lang siya at hinarap ang kanyang anak para ayusin ang buhok nito. Narinig ko pa siyang bumulong, "Ayan, kita mo na? Yan lang naman ang hinihintay niyan, ang makatakas sa gawain. Ano bang matinong maaasahan mo sa taong yan? Halika na, anak. Tingnan natin kung tapos na mag-ayos ang mga katulong. Baka nanggugulo na naman ang Kuya Victor mo." Nang isara nila ang pinto, ang malawak na silid ay biglang naging napakasikip at nakakasakal. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, isang 30 anyos na lalaki, may bahid ng hirap sa mukha, ngunit may ningning pa rin sa mga mata. Akala nila, kinukulong nila ako. Akala nila, pinaparusahan nila ako sa pamamagitan ng kanilang panghahamak. Ngunit hindi nila alam, ang mismong pagbabawal nila sa akin ngayong araw ang magiging susi na magpapalaya sa akin mula sa ginintuang hawlang ito magpakailanman. Maingat kong itinupi ang suit at isinilid sa aparador. Isinuot ko ang kulay abong t-shirt at ang kupas na khaki pants. Ang gaspang ng tela sa aking balat ay mas nagbigay pa ng ginhawa kaysa sa mga malalambot na sedang bumabalot sa pekeng buhay dito. Binitbit ko ang aking set ng fishing rod, ang nag-iisa kong naging matalik na kaibigan sa loob ng 4 na taon, at tahimik na bumaba sa hagdanan ng mga katulong. Sa labas, ang paligid ay kasing ingay ng isang pista, mga truck na puno ng sariwang bulaklak at pagkain ng labas-masok. Maririnig ang kalansing ng mga plato at kubyertos at ang sigawan ng mga taong naguutos. Sa main hall, nakatayo si Don Ricardo, nakapamewang, at sinisigawan ang mga dekorador dahil bahagyang tabingi ang pagkakasabit ng Happy 70th Birthday banner. Nakasuot siya ng eleganteng tuxedo, ang buhok ay makintab sa pomada, at ang mukha'y namumula sa sobrang kagalakan, at marahil sa maagang pag-inom ng alak, inilabas ko ang aking lumang Honda Wave na ang pulang pintura ay kupas na. Maingat kong isiniksik ang sarili sa pagitan ng mga naglalakihang luxury cars na nagsisimula ng pumila sa may gate. Tiningnan ako ng mga security guard na may halong pangmamaliit at pagkakakilala. Isa pa sa kanila ang nagbiro, "Uy, Sir Dan! Ang laki ng handaan na. Saan ang punta mo? Hindi ka ba tutulong mag-asikaso ng bisita ni boss?" Ngumiti lang ako ng bahagya at hindi sumagot. Tinapakan ko ang kickstarter. Umugong ang makina, bumuga ng manipis na puting usok, at mabilis na humarurot palabas ng mansyon. Pagdating ko sa pangunahing kalsada, huminga ako ng malalim. Ang hangin ng hapon ay tila hinahangin palayo ang matapang na amoy ng pabango na nanatili sa aking ilong.
Ang pakiramdam ng kalayaan ay dumaloy sa akin na parang malamig na tubig na dumidilig sa aking tuyot na kaluluwa. Wala ng mga mapanuring mata, wala ng mga masasakit na salita. Ako na lang, ang kalangitan, at ang daan sa aking harapan. Minaneho ko ang motor sa kahabaan ng C5, patungo sa labas ng siyudad. Ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay nakalatag sa mga luntiang taniman. Gaano na katagal mula noong huli kong nasilayan ang payapang tanawing ito ng buo. Sa loob ng 4 na taon, nabuhay ako na parang isang anino. Sa umaga, ihahatid ko ang asawa ko sa trabaho. Sa hapon, didiretso ako sa kusina para magluto at maglinis. At sa gabi, pakikinggan ko ang kanilang litanya tungkol sa aking kahirapan at kawalan ng kwenta. Nagtiis ako dahil sa isang pangako sa yumaong lola ni Hana, ang nag-iisang tao sa pamilyang iyon na naging mabuti sa akin. Ngunit ngayong araw, naabot na ng aking pagtitiis ang hangganan nito. Ang destinasyon ko ay isang fishing resort na nasa isang maliit na eskinita, mga 20 kilometro mula sa sentro ng lungsod. Tahimik at payapa ang lugar. Ang may-ari ay isang matandang hindi gaanong nagsasalita bagay na bagay sa aking personalidad. Pagdating doon, ipinarada ko ang motor sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tinanggal ko ang SIM card mula sa aking telepono, maingat na ibinalot sa tissue, at isiniksik sa pinakailalim ng aking backpack. Ayokong may anumang tunog ng telepono na sisira sa pambihirang kapayapaang ito. Doon pa rin sa dati, iho? Tanong ng may-ari ng resort, si Mang Tonyo, habang hawak ang isang pitsel ng tsaa. Ngumiti siya ng may kabaitan. Opo, tay. Pakibigyan na lang po ako ng isang bote ng malamig na beer at isang platitong nilagang mani. Magtatagal po ako ngayon. Pumili ako ng isang kubo na nakahiwalay sa gilid ng lawa. Ang ibabaw ng tubig ay kasing kinis ng salamin, sumasalamin sa mga ulap na dahan-dahang naglalakbay sa kalangitan. Inihanda ko ang aking pain, inihagis ang pamingwit at sumandal sa silyang yari sa kawayan. Ang huni ng mga ibon mula sa mga puno at ang tunog ng mga isdang lumulukso sa tubig ay kakaibang musika sa aking pandinig. Huminga ako ng malamig na beer. Ang banayad na pait ay kumalat sa aking dila, sinundan ng malinamnam na nilagang mani. Ganito kasimple, ngunit bakit mas masarap pa ng 1,000 beses kaysa sa mga mamahaling putahe sa mga peking salo-salo. Nakahiga ako roon, nakatingin sa langit na unti-unting nagiging kulay ube. Naisip ko, sa bahay siguro ngayon, nagliliwanag na ang mga ilaw at dekorasyon. Si Don Ricardo ay siguradong masayang itataas ang kanyang kupita. Si Doña Celia naman ay paikot-ikot, ipinagmamalaki ang kanyang bagong alahas. At si Hana, mayroon kayang sandali na naaalala niya ang asawa niyang naglalakbay sa labas. O baka abala rin siya sa pakikipagtawanan para pasayahin ang kanyang mga magulang. Sa pag-iisip nito, biglang gumaan ang aking pakiramdam, hindi dahil hindi ako nasasaktan, kundi dahil napagtanto kong hindi na talaga ako kabilang doon. Ang huling tali na naguugnay sa akin sa kanila ay tila naputol na sa sandaling ihagis ni Doña Celia ang pera sa mesa. Biglang kumibot-kibot ang floater ng aking pamingwit at mabilis na lumubog. Mabilis akong bumangon at hinila ang fishing rod. Isang ginintuang karpa ang malakas na pumalag sa ibabaw ng tubig, binabaluktot ang dulo ng aking kawayang pamingwit. Nagsimula na ang laban, hindi laban sa pamilya ng aking asawa, kundi laban sa tusong isda na ito. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng kontrol. Habang abala ako sa payapang pagtatanggal ng kawil mula sa bibig ng halos 3 kilong karpa sa mansyon ni Don Ricardo, isang trahedyang komedya ang nagsisimula ng maganap, isang palabas na kahit hindi ko nasasaksihan ay malinaw kong nailalarawan ang bawat detalye. 7:00 na ng gabi, ang pinakakasagsagan ng handaan, ang liwanag mula sa mga chandelier na kristal ay bumabagsak sa mga mesang may puting mantel at kumikinang na mga kubyertos na pilak. Ang malumanay na musika ng isang string quartet ay nagsisilbing saliw sa masayang tawanan at kwentuhan ng mga alta sosyedad. Si Don Ricardo ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, hawak ang isang kupita ng red wine
ang mukha'y nagniningning na parang nanalo sa loto. Walang tigil siyang nagsasalita tungkol sa kanyang bagong proyekto, sa real estate, sa kanyang vision, at sa tagumpay ng kanyang pamilya. Si Doña Celia ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang ngiti ay hindi magkasya sa kanyang mukha, at paminsan-minsan ay hinihimas ang kwintas ng perlas para siguraduhing napapansin ito ng lahat. Si Hana ay nakatayo sa likuran nila, pinapanatili ang isang mahinhin at mabait na anyo ang perpektong imahe ng isang dalagang anak mayaman. Ang kuya niyang si Victor naman ay abalang-abala sa pag-aalok ng alak sa mga modelong hinire para magdagdag ng karangyaan sa piging. Bigla, isang komosyon mula sa labas ng gate ang umalingaw-ngaw na mas malakas pa sa musika. Isang makintab na itim na Rolls-Royce Phantom na may plakang 888 ang dahan-dahang pumasok sa bakuran, sinusundan ng dalawang sasakyan ng mga bodyguard. Ang buong bulwagan ay biglang nanahimik. Nakilala ng lahat ang sasakyang iyon. Iyon ang kotse ni G. Romualdo Romy Teodoro, ang chairman ng isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Isang taong kahit sa panaginip ni Don Ricardo ay gustong-gusto niyang makamayan. Natataranta si Don Ricardo. Ibinaba niya ang kanyang kupita, inayos ang kanyang tuksedo at nagmamadaling lumabas para salubungin ito. Si Doña Celia ay nagmamadali ring sumunod, muntik pang matapilok sa sariling saya. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si G. Teodoro. Kahit na mahigit 60 taong gulang na, ang kanyang tindig ay kagalang-galang at marangal, ngunit mayroon ding kabaitan. Nakasuot siya ng simpleng suit, hindi magarbo, ngunit kahit sino ay makakaalam na hindi ito basta-basta. Napakalaking karangalan po nito. Isang malaking pribilehiyo para sa aming pamilya na mabisita kami ng isang Chairman Teodoro. Halos yumukod si Don Ricardo sa lupa, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni G. Teodoro at niyugyog ito nang walang tigil. Ngumiti si G. Teodoro tumango sa mga bisita at inikot ang kanyang tingin sa paligid. Huminto ang kanyang mga mata sa bawat miyembro ng pamilya Lopez, mula kay Doña Celia hanggang kay Hana at maging kay Victor, na ngayon ay tahimik na nakatayo. Binabati kita sa iyong kaarawan, Don Ricardo. Narinig kong may kasiyahan daw dito, at dahil napadaan ako, naisipan kong dumaan para bumati. Nanginginig sa tuwa si Don Ricardo, ang mukha'y namumukadkad na parang bulaklak. Naku, salamat po Chairman, masyado niyo po kaming pinupuri. Halikayo po, sa mesa ng pandangal po kayo. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si G. Teodoro. Patuloy siyang lumingalinga, na tila may hinahanap. At pagkatapos ay nagtanong siya, ang boses ay mahinahon, ngunit malakas na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Teka, nasaan pala si Daniel? Bakit hindi ko siya nakikitang sumasalubong? Ang tanong ni G. Teodoro ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni na Don Ricardo at Doña Celia. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay nanigas. Si Doña Celia ay nautal at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa ilalim ng kanyang makapal na makeup. Si Daniel po. Mas mabilis mag-isip si Don Ricardo at sumingit. Pasensya na po Chairman. Si Daniel po kasi. Sinamang palad na magkasakit ngayon. Ayaw niyang makahawa sa mga bisita, kaya nagpapahinga na lang po muna siya sa taas. Kumunot ang noo ni G. Teodoro, ang mukha'y may bahid ng pagkadismaya at pagdududa. May sakit? Kakatext ko lang sa kanya kaninang umaga tungkol sa trabaho. Sabi niya, ayos naman daw siya at naghahanda para sa birthday party ng biyenan niya. Napaka-importanteng tao ni Daniel. Alam niyo ba? Ang clean energy project na ilang buwan na naming pinag-uusapan ay kumita na ng 50 beses na tubo. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako naparito ay para personal siyang pasalamatan at pag-usapan ang susunod naming hakbang. Kung wala siya, parang hindi kumpleto ang kasiyahang ito. Ang mga salita ni G. Teodoro ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng piging. Lahat ng mga mata ay napako sa pamilya Lopez. Nagsimula na ang bulung-bulungan. Clean Energy Project? 50 beses ang tubo? Yung manugang na laging nilalait ni Doña Celia na walang kwenta, yun pala yun? Mukhang henyo pala na nagtatago sa anino. Si Don Ricardo ay nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula pula patungong kulay ube.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang manugang niyang utusan na taga-Labat taga-Plansa ay partner pala ni G. Teodoro at sangkot sa isang bilyon-bilyong proyektong. Nanlaki ang mga mata ni Hana sa gulat na pahawak sa kanyang bibig. Si Victor naman ay napanganga, halos mabitawan ang kupita ng alak sa kanyang kamay. Si Doña Celia ay nanghina ang mga tuhod at kinailangan pang kumapit sa braso ng asawa para manatiling nakatayo. Tiningnan ni G. Teodoro ang kanilang mga naguguluhang reaksyon at tila naintindihan na niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Don Ricardo, Doña Celia, tatanungin ko kayo ulit, nasaan si Daniel? Ang katahimikan ay sobrang tindi na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng isang karayom. Sa sandaling iyon, napagtanto ng buong pamilya ng aking asawa na nakagawa sila ng isang pagkakamaling hindi na maitatama. Itinaboy nila palabas ang swerte bago pa man ito kumatok sa kanilang pinto. Ang hangin ng gabi sa tabi ng lawa ay umiihip, nagdadala ng malamig na ambon. Natapos ko nang ihawin ang ilang pirasong hitong nahuli ko. Ang mabangong amoy ng inihaw na isda, kasama ang amoy ng sinunog na dayami mula sa malayo, ay lumikha ng isang simpleng lasa na mahirap kalimutan. Dahan-dahan kong kinain ang puting laman ng isda. Isinawsaw sa mangkok ng toyo, kalamansi, at sili, at sinundan ng isang lagok ng beer. Pakiramdam ko, hindi pa naging ganito kasarap ang buhay. Ang cellphone ko ay nananatiling tahimik sa ilalim ng aking backpack, walang SIM card. Ganap kong pinutol ang koneksyon ko sa labas, lalo na sa magulong mundo na nagaganap sa marangyang mansyon na iyon. Ngunit naiisip ko na ang eksena doon ngayon ay tiyak na puno ng kaguluhan. Sa bahay ni Don Ricardo, pagkatapos ng matalim na tanong ni G. Teodoro, tiyak na nagbago agad ng ikot ang mundo ng biyenan ko. Hihilahin niya sina Doña Celia at Hana sa isang sulok, basang-basa sa pawis kahit na todo buga ang aircon. Tawagan niyo si Daniel, pabalikin niyo siya dito bilis. Manginginig ang boses ni Don Ricardo habang kinukuha ang kanyang cellphone. Si Doña Celia ay nagmamadaling i-dial ang numero ko. Toot, toot. The subscriber cannot be reached. Hindi siya makontak, mahal. Sigaw ni Doña Celia, puno ng pagkasindak. Tawagan mo ulit. Tawagan mo hanggang sasagutin niya. Hana, anak, tawagan mo ang asawa mo. Namumutla si Hana, nanginginig ang mga kamay habang nagdadial. Ang malamig na boses pa rin ng operator ang naririnig. Isang tawag, 2 tawag, 10 tawag. Naiisip ko ang mukha ni Victor. Ang walang kwentang bayaw ko. Tiyak na habang nagdadial ay nagmumura siya. Tangina ng gagong to, kung kailan kailangan, saka nagloloko. Magpapadala siya ng mga mensaheng nagbabanta, tulad ng, umuwi ka na ngayon din, hinahanap ka ni Daddy. Pag hindi ka umuwi, lagot ka sa akin. Ngunit habang lumilipas ang oras at si G. Teodoro ay nagsisimula ng mainip, palaging tumitingin sa kanyang relo, ang tono ng mga text message ay tiyak na magbabago. Mula sa pagbabanta, magiging pakiusap. Dan, umuwi ka na, please. Hinihintay ka ni na Mommy at Daddy, nandito si Mr. Teodoro, at kalaunan, magiging desperadong pagmamakaawa. Anak, parang awa mo na. Nasaan ka ba? Umuwi ka na. Tulungan mo si Daddy kahit ngayon lang. Hinihintay ka ng buong pamilya. Nakaupo ako sa tabi ng lawa, pinagmamasdan ang sinag ng buwan sa ibabaw ng tubig. At ang puso ko ay kalmadong-kalmado. Kung ito ang dating Daniel, isang missed call lang mula sa asawa ko ay magpapanik na ako, tatawag pabalik, takot na baka nag-aalala siya, takot na baka pagalitan ako ng mga biyenan ko. Ngunit ang Daniel ng araw na ito ay namatay, nakasama ng huwad na karangalan ng pamilyang iyon. Alam ko na sa cellphone kong nakapatay, ang bilang ng missed calls ay tiyak na umabot na sa daan-daan. Marahil 168 na tawag. Ang numerong Lokfat o Road to Prosperity na pinaniniwala ang maswerte ni Don Ricardo. Ngunit ngayon, ito na ang numero ng kanilang desperasyon. 168 tawag sa kawalan para hanapin ang isang taong ilang oras lang ang nakalipas ay itinuring nilang basura na kailangang walisin palabas ng bahay para hindi makasira sa magandang tanawin.
Tinatawagan nila ako, hindi dahil namimiss nila ako o nag-aalala na baka na-aksidente ako. Tinatawagan nila ako dahil nanginginig na ang trono ni Don Ricardo, dahil ang peking karangalan nila ay nanganganib sa harap ni G. Teodoro. Kailangan nila akong bumalik para gumanap bilang isang marioneta, para ngumiti at pagtakpan ang kanilang kayabangan. Ngunit ang marionetang ito ay naputol na, ang mga tali. Inihagis ko ang tinik ng isda sa lawa at pinagkaguluhan ito ng maliliit na isda. Ngumiti ako ng mapakla, ganyan din ang mga tao. Kapag may pakinabang, mag-uunahan. Kapag wala ng halaga, itatapon. At kapag kailangan, hahanapin ulit. Ngunit ang tubig na natapon, paano mo pa maibabalik? Nagpasya akong manatili dito hanggang hating gabi. Hahayaan ko silang matikman ang pakiramdam ng pagiging inabandona, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan kapag hindi mo na makontrol ang ibang tao. Ang gabing ito ang magiging pinakamahabang gabi sa buhay ni na Don Ricardo at Doña Celia. At para sa akin, ito ang magiging pinakamasarap na tulog ko sa loob ng 4 na taon. Mabigat ang paglipas ng oras sa piging. Mahigit 30 minuto na ang nakalipas mula nang magtanong si G. Teodoro tungkol sa akin. Nakapag-imbento na si Don Ricardo ng kung ano-anong dahilan. Bumibili raw ako ng gamot, sinusundo ang isang kamag-anak mula sa probinsya, biglang sumakit ang tiyan at isinugod sa ospital. Bawat kasinungalingan ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon habang si G. Teodoro ay tahimik lang na nakikinig, ang mga matay matalas na tila nakikita ang kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Sa huli, hindi na makapaghintay pa, tumayo si G. Teodoro at marahang ipinagpag ang kanyang suit. Ang kilos na ito ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Kung ganoon, mukhang hindi ko na yata makakausap si Daniel ngayong gabi. Ang isang masayang piging, kapag kulang ng isang henyo, isang kaibigan, ay nagiging matabang. Natataranta si Don Ricardo, nawalan ng dugo sa mukha. Mabilis siyang humarang sa daan. Sandali lang po, Chairman. Hindi pa nga po nagsisimula ang kainan. Manatili pa po kayo ng kaunti. Si Daniel po, malapit na siyang dumating. Uminom po muna kayo ng isang kopita para sa kaarawan ko. Iwinagayway ni G. Teodoro ang kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang labi ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang seryoso at malamig na anyo. Salamat sa iyong paanyaya, pero sa tingin ko, dapat pag-isipan ulit ng pamilya mo kung paano ninyo tratuhin ang inyong mga kapamilya. Isang taong may talento at puso tulad ni Daniel, kung trinatrato ng ganito na kahit sa kaarawan ng kanyang biyenan ay wala, natatakot akong may problema rin sa paraan ng pamamahala mo sa iyong kumpanya. Ang taong hindi marunong magpahalaga sa talento ay tiyak na babagsak din. Hindi malakas ang boses ni G. Teodoro, ngunit sapat para marinig ng malinaw ng mga taong malapit. Ito ay parang isang hatol ng kamatayan sa reputasyon ni Don Ricardo. Ang kanyang mga business partner at mga opisyal na naroon ay nagtinginan at unti-unting lumayo sa pamilya ng naghahanda. Tumalikod si G. Teodoro at naglakad palayo ng buong determinasyon. Mabilis na gumawa ng daan ang kanyang mga bodyguard. Umalis ang Rolls-Royce mula sa mansyon, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan ni G. Teodoro, agad na sumunod ang domino effect. Ang ibang mga VIP na pumunta lang doon dahil sa respeto kay Don Ricardo o para makipagkilala sa mga pating tulad ni G. Teodoro ay nakitang nagbago na ang ihip ng hangin at sunod-sunod na nagpaalam, "Paumanhin, Ricardo, may bigla ang emergency sa bahay." Tumawag ang misis ko, "Pasensya na Don, naalala kong may online meeting pa pala ako sa mga partner sa ibang bansa. Happy birthday ulit. Rick, mauna na kami, ingat." Sa loob lang ng 15 minuto, ang parking lot na siksikan sa mga luxury car ay naging halos bakante. Ang piging na pinaghandaan ng husto, na gumastos ng milyon-milyong piso, ay naiwan na lang na may mga mesang puno ng pagkaing hindi man lang nagalaw. Ang mga sariwang bulaklak ay nangalanta at ang mga waiter ay nagtinginan lang sa isa't isa, hindi alam ang gagawin. Napaupo si Don Ricardo sa isang silya, hawak ang dibdib at hirap huminga. Si Doña Celia naman ay humagulgol, sinisisi ang tadhana, ang feng shui, at syempre, ako. Yung pesting yon, sinadya niyang magtago
para sirain ang pamilyang to. Diyos ko, napakalaking kahihiyan. Anong mukha pa ang ihaharap ko sa mga amiga ko bukas? Si Victor ay nagsimulang magwala, sinipa ang mga mesa at itinumba ang tore ng mga champagne glass na nabasag at kumalat sa sahig. Pag-uwi niyan dito, makakatikim yan sakin. Ang pulubing yon, naghahari-harian na. Si Hana ay nakasandal sa isang sulok. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, sinisira ang kanyang makeup. Tinitingnan niya ang wasak na tanawin, at ang kanyang isip ay gulong-gulo. Natatakot siya sa kanyang mga magulang, galit siya sa akin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, marahil ay nagsisimula na niyang maramdaman ang isang mas malaking takot, malapit na niya akong mawala ng tuluyan. Sa labas, sa fishing resort, inayos ko na ang aking pamingwit at nagbayad sa may-ari. Uuwi ka na, iho. Bakit ang tagal mo yata ngayon? Opo, tay, uuwi na po. Lahat ng kasiyahan ay may katapusan, lahat ng magandang palabas ay may huling eksena. Uuwi na ako para panoorin ang pagbaba ng telon. Pinaandar ko ang luma kong motor. Ang tunog nito ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan akong nagmaneho pabalik sa syudad. Malamig pa rin ang hangin, ngunit alam kong isang malaking bagyo ang naghihintay sa akin sa likod ng mga gate ng mansyon na iyon. At ako si Daniel ay handa nang harapin ito. Hindi bilang isang sunod-sunurang manugang, kundi bilang isang lalaking may hawak ng sarili niyang kapalaran. Huminto ako sa isang kainan ng pares sa gilid ng kalsada sa isang abalang lugar. 10:00 na ng gabi. Sinadya kong magpalipas ng oras para lampasan ang curfew ng biyenan ko. Sigurado akong tapos na ang handaan, nakaalis na ang mga bisita, at tanging ang mapait na alaala na lang ang natitira sa marangyang mansyon na iyon. Hindi ako nagmamadaling umuwi para salubungin ang galit na naghihintay sa akin. Umorder ako ng isang mangkok ng pares. Dinagdagan ng maraming sibuyas at 2 pirasong bagong lutong chicharon bulaklak. Ang umuusok na sabaw na may amoy ng star anise at pinakuluang buto ng baka ay nagpainit sa aking pakiramdam sa malamig na gabi. Dahan-dahan kong nilagyan ng kaunting suka, sili at dinurog na bawang at sinimulan kong kumain. Ang malambot na karne at litid kasama ang mainit na kanin ay dumulas sa aking lalamunan, pinapawi ang pagkalam ng aking sikmura. Kumain ako ng dahan-dahan, ninanamnam ang tamis-alat ng sabaw. Ang simpleng pagkaing ito sa gilid ng kalsada ay mas masarap pa ng 1,000 beses kaysa sa mga mamahaling putahe na kailangan kong pagsilbihan ng nakayuko sa bahay na iyon sa loob ng 4 na taon. Habang pinagmamasdan ang iilang taong dumaraan sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, tinanong ko ang sarili ko kung mayroon ba akong kahit kaunting pagsisisi o pag-aalala. Wala. Tanging isang kakaibang kapayapaan ang nararamdaman ko, tulad ng tahimik na lawa kung saan ako nanggaling kanina. Pagkatapos kumain, inubos ko ang isang basong malamig na tubig, nagbayad at sumakay sa aking motor. Muling umandar ang matandang sasakyan, pasan ang kanyang amo, pabalik sa lugar na tinatawag nilang tahanan, ngunit para sa akin ay isang piitan. Nakahawang ang mabigat na bakal na gate ng mansyon. Sa loob ng bakuran, ang gulo mula sa handaan ay hindi pa nalilinis. Mga bote ng mamahaling alak ang nakakalat, ang mga mantel ay nakalaylay, at ang mga sariwang bulaklak ay nayurakan. Ang buong paligid ay may aura ng kalungkutan at pagkawasak, isang malaking kabaligtaran sa kinang nito kaninang hapon. Ipinasok ko ang motor sa dati kong pwesto, huminga ng malalim, at pumasok sa sala. Naroon silang lahat, kumpleto, na parang isang hukuman na naghihintay sa nasasakdal. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang silyon, minamasahe ang kanyang sentido, ang mukha'y namumula sa galit. Si Doña Celia ay nasa tabi niya, may hawak na panyo para punasan ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab nang makita ako. Si Victor ay naka-4, ang mukha ay puno ng pagkamuhi, at si Hana, ang aking asawa, ay nakaupo sa isang sulok ng sofa, ang mga mata'y namumugto sa kaiyak. Ang hangin sa silid ay mabigat at nakakasakal na parang may paparating na malakas na bagyo. Pagpasok ko pa lang sa pintuan,
Hindi pa man natatanggal ang aking sapatos, sumugod na si Doña Celia na parang buhawi. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo pa rito? Bakit ka pa bumalik? Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Ang mga daliring puno ng kumikinang na gintong singsing ay humiwa sa hangin. Sa reflex na dala ng maraming taon ng pagtitiis, dapat sana ay tatayo lang ako at tatanggapin ito, ngunit hindi ngayon. Dahan-dahan akong umatras, iniwasan ang sampal. Sumala ang kamay ni Doña Celia, dahilan para mawalan siya ng balanse at muntik nang matumba kung hindi siya nasalo ni Victor. Mami, kalma lang. Huwag mong saktan ang kamay mo para sa walang kwentang taong yan. Inalalayan ni Victor ang kanyang ina paupo at bumaling sa akin, ang mga mata ay puno ng pangmamaliit. Hinampas ni Don Ricardo ang salaming mesa, ang malakas na tunog ay nagpagulat kay Hana. Tumayo ka lang diyan at lumuhod ka sa harap ko. Tumayo ako ng tuwid, tinitigan ko si Don Ricardo sa mata, ang boses ko'y mahinahon ngunit matatag. Bakit po ako luluhod? Ano po bang ginawa kong masama? Ang tanong ko ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Tumayo si Don Ricardo, ang nanginginig na daliri ay nakaturo sa aking mukha. Nagtatanong ka pa? Pinatay mo ang cellphone mo. Nagtago ka habang halos masunog na ang mga telepono namin sa pagtawag sa iyo. Sinadya mong ipahiya ako sa harap ni Chairman Teodoro. Alam mo ba kung gaano karaming kontrata at koneksyon ang nawala sa akin dahil sa iyo? Isa kang malas. Sinira mo ang swerte ng bahay na to. Tiningnan ko siya, at pagkatapos ay ang lahat ng mga mukha na galit at gustong-gusto akong lapain. Ang pagkadismaya ko ay naubos na. Napalitan na ito ng awa para sa mga taong nabubuhay para sa isang peking karangyaan. Hindi ako lumuhod at hindi rin ako yumuko. Tumayo ako sa gitna ng malawak na sala. Pakiramdam ko'y isa akong matatag na bato sa gitna ng nagngangalit na mga alon. Daddy, Mommy, nagsimula akong magsalita. Malinaw ang bawat salita. Kayo mismo, kasama si Hana, ang nagbawal sa akin na pumunta sa handaan. Ikaw, Mommy, ang naghagis ng guilan 1,200 sa mesa at nagpalaya sa akin, pinagbawalan akong umuwi bago mag-alas 10. Dahil takot kayong mapahiya, takot kayong pagtawanan ng mga bisita, ang manugang ninyong mahirap. Sinunod ko lang po ang utos ninyo. Kumain ako sa labas. Nagpunta ako sa ibang lugar. Kaya anong karapatan ninyo ngayon para sisihin ako? Narinig ito ni Doña Celia at sumigaw. Ang boses ay matinis at masakit sa tainga. Ang kapal ng mukha mong sumagot pa. Sinabi ko ngang, umalis ka. Pero hindi ko sinabing, patayin mo ang cellphone mo. Kapag tinawagan ka namin, dapat bumalik ka agad para harapin ang bisita. Ano ka ba? Aso't pusa sa bahay na to na basta-basta na lang aalis at babalik kung kailan namin gusto. Nag-alaga ako ng ahas sa sarili kong bakuran. Tumingin si Hana sa akin. Ang boses ay basag dahil sa pag-iyak. Dan, bakit ka nagkaganito? Alam mo namang napaka-importante ng reputasyon kay Daddy. Kung sinagot mo lang sana ang tawag, kung bumalik ka lang para bumati kay Mr. Teodoro, hindi sana aabot sa ganito. Masyado kang makasarili. Tinitigan ko ang aking asawa, ang babaeng minsan kong minahal ng buong puso. Naramdaman kong kumirot ang puso ko at pagkatapos ay tuluyan nang nanlamig. Ako, makasarili? Hana, sa 4 na taon, nabuhay ako sa bahay na tuna parang anino. Mas maaga pa akong gumigising kaysa sa katulong, mas huli pa akong matulog kaysa sa asong bantay. Inasikaso ko ang bawat pagkain at pangangailangan ng buong pamilya mo. Ang sahod ko, binigay ko lahat. Ang mga gawaing bahay, ako ang gumawa. Tiniis ko ang pangmamaliit ng mga magulang mo, ang pang-aasar ng Kuya Victor mo, at ang kahinaan mo para lang mapanatiling payapa ang pamilyang to. Pero ano ang nakuha ko kapalit? Isang utos na magtago sa kahihiyan sa mismong kaarawan ng ama mo. Hindi niyo ako pinapunta sa handaan dahil takot kayong mapahiya, pero ngayon sinisisi niyo ako dahil wala ako roon para iligtas ang reputasyon ninyo. Nasaan ang hustisya doon? Manahimik ka, sumugod si Victor at kinuwelyuhan ako. Palamunin ka lang dito, wala kang karapatang magsalita. Akala mo porket kilala mo si Mr. Teodoro, sikat ka na?
Baka naman niloloko mo lang din siya? Kung matino ka, humingi ka ng tawad kina Mommy at Daddy ngayon din. Tinitigan ko ang kamay ni Victor na mahigpit na nakahawak sa aking kwelyo. Ang lamig ng aking mga mata ay nagpatigil sa kanya. Kusa niyang niluwagan ang kanyang pagkakahawak. Tinabig ko ang kanyang kamay at inayos ang aking damit. Wala akong nilolokong kahit sino. Nirerespeto ako ni G. Teodoro dahil sa kakayahan ko, isang bagay na hindi ninyo kailanman pinansin o kinilala. Palagi ninyong iniisip na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kotse na minamaneho niya at sa damit na isinusuot niya. Dahil sa makitid ninyong pag-iisip, kaya kayo napahiya ngayon. Napahawak si Don Ricardo sa kanyang dibdib, hirap huminga, ang mukha'y namutla. Itinuro niya ang pinto, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit. Lumayas ka sa bahay ko. Hindi ko kailangan ng isang suwail na manugang na tulad mo. Tingnan natin kung mabubuhay ka kapag umalis ka dito, baka sa ilalim ka lang ng tulay pulutin. Ito na ang mga salitang hinihintay ko buong gabi. Isang formal na pagpapalaya mula sa bibig ng may-ari ng bahay. Hindi nyo na po kailangang sabihin, Daddy, ako na po mismo ang aalis. Masyado nang masikip ang damit na ito, hindi ko na kayang isuot pa. Pagkasabi nito, tumalikod ako at dumiretso sa hagdanan, iniwan ang mga nag-aalimpuyong sumpaan na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang aming silid-tulugan ay amoy lavender pa rin, ang paboritong amoy ni Hana. Ngunit ngayon, nagpapaalala na lang ito sa akin ng mga malulungkot na alaala. Hinila ko ang luma kong maleta mula sa ibabaw ng aparador at pinagpagan ang alikabok. Binuksan ko ang aparador, sa isang panig ay ang mga mamahaling designer na damit ni Hana, makukulay at magaganda. Sa kabilang panig, ang iilan kong luma at kupas na polo, pantalon at mga pambahay. Ang pagkakaiba ay malinaw na nakikita kahit sa aming pribadong espasyo, isang paalala ng aking posisyon sa loob ng 4 na taon. Inayos ko ang aking mga damit sa maleta, wala akong kinuha na anumang bagay na binili nila para sa akin. Ang Swiss watch na regalo ni Hana noong kaarawan ko ay iniwan ko sa ibabaw ng dressing table. Ang susi ng scooter na ginagamit ko pamalengke, inilagay ko sa tabi nito. Ang supplementary credit card na binigay ni Doña Celia para magmukha akong disente, kinuha ko sa aking pitaka at ipinatong din doon. Sa huli, mula sa drawer ng aking desk, kinuha ko ang isang papel na matagal ko nang inihanda, isang divorce petition. Matagal nang nakapirma ang pangalan ko sa ilalim ng husband. Ang tinta ay tuyo na, patunay na ang desisyong ito ay hindi biglaan. Bumukas ang pinto at pumasok si Hana, ang mga matay mapula. Nang makita niya akong nag-iimpake, natigilan siya. Dan, aalis ka na ba talaga? Hindi ko siya tiningnan habang pinapakinis ang petition paper at inilalagay sa mesa. Oo, aalis na ako. Kung mananatili ako dito, unti-unti akong mamamatay. Pinirmahan ko na ang papeles, pirmahan mo na lang din at ikaw na ang mag-file. Wala naman tayong ari-arian. Aalis akong walang dala. Sumugod si Hana at hinawakan ang aking kamay. Ang luhay bumuhos. Dan, wag kang umalis. Please. Nagalit lang sina Mommy at Daddy. Bukas, pagkalmado na sila, kakausapin ko sila. Wag mo akong iwan. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay at tinitigan siya sa mata. Alam kong may pagmamahal pa roon, ngunit napakahina nito kumpara sa bigat ng pressure mula sa pamilya at sa kanilang pagpapahalaga sa reputasyon. Hana, hindi mo kasalanan. Ang kasalanan ay nasa magkaiba nating mundo. Kailangan mo ng isang asawang ka-level mo, isang taong masunurin at magbibigay dangal sa pamilya nyo. Hindi ko na kaya yon. Pagod na ako. Sa loob ng 4 na taon, sinubukan ko ang lahat dahil sa pangako ko kay Lola, pero ngayon, kailangan ko ng mabuhay para sa sarili ko. Saan ka pupunta? Saan ka kukuha ng pera? Mahirap ang buhay sa labas, Dan. Huwag ka nang magmataas. Patuloy pa rin siyang nangungumbinsi, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi sinasadyang nagbunyag ng kanyang tunay na iniisip, na ako ay isang walang kakayahang tao na hindi mabubuhay ng mag-isa. Ngumiti ako ng malungkot at binuhat ang maleta.
huwag kang mag-alala para sa akin. May mga kamay ako at isip, hindi ako mamamatay sa gutom. Mag-iingat ka, alagaan mo sina mami at daddy. Hinila ko ang maleta palabas ng silid. Ang tunog ng mga gulong sa sahig na kahoy ay tuyo at malungkot. Si Hana ay nanatiling nakatayo, humihikbi, ngunit hindi nangahas na habulin ako. Takot siyang marinig ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-iyak at lalo pa silang magalit. Ang kahinaang iyon ang huling tuldok sa aming pagsasama. Pagbaba ko sa sala, naroon pa rin sila. Nang makita nila akong may dalang maleta, ngumuso si Doña Celia. Ayan, umalis ka na para mawala ka na sa paningin namin. Tiyakin mong wala kang nadampot na gamit dito ha? Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa pinto. Inilabas ko ang luma kong motor, itinali ang maleta sa likod at pinaandar ito. Hating gabi na. At ang hamog ay malamig. Huling sulyap ang ibinigay ko sa marangyang mansyon bago ko pihitin ang gas at humarurot sa kadiliman. Mula ngayon, ako na si Daniel, isang malayang tao. Huminto ako sa harap ng isang high-end na condominium sa sentro ng Bonifacio Global City. Dito nakatira si Marco, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo at ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng aking mga sikreto. Tiningnan ako ng may pagdududa ng guard dahil sa itsura ko at sa aking lumang motor, akmang haharangin ako. Sakto namang lumabas si Marco mula sa lobby at kumaway. Tao ko yan, tao ko yan. Papasukin niyo mga boss. Si Marco, na nakasuot ng mamahaling seda na pantulog, ay tumakbo papalapit at tinapik-tapik ako sa balikat. Sa wakas, nakalaya ka na rin. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Akyat na, pre. Naghanda na ako ng malamig na beer at pulutan. Ang apartment ni Marco ay nasa 25th floor, maluwag at moderno, tanaw ang kumikinang na city lights. Pagpasok ko, ibinagsak ko ang sarili sa malambot na sofa. Naramdaman kong nag-unat ang bawat kalamnan ko. Inabutan ako ni Marco ng isang latang malamig na beer at umupo sa tapat ko, ang ngiti abot tenga. Congratulations sa pagbabalik mo sa buhay binata. Kumusta? Anong pakiramdam na makalabas sa ginintuang hawlang yon? Binuksan ko ang lata ng beer, bumula ito ng puti. Sumimsim ako ng mahaba. Gumaan ang pakiramdam, pre. Pero may kaunting kabang din. 4 na taon din yon. Kalimutan mo na yon. Sobra-sobra na ang 4 na taong pagtitiis. Ngayon, panahon na para mabuhay ka bilang isang tunay na lalaki. Tumayo si Marco, lumapit sa isang nakatagong safe sa pader at kumuha ng isang makapal na folder na inilapag sa harap ko. Heto, lahat ng papeles ng ari-arian, stocks at investments mo na ipinangalan ko sa akin sa loob ng 4 na taon. Inayos ko na lahat. Binuklat ko ang bawat pahina. Sumayaw ang mga numero sa aking paningin. Shares sa 3 technology companies, 2 clean energy projects, isang kumikitang chain ng mga restaurant. Ang kabuuang halaga ng aking ari-arian ay tinatayang lampas na sa LED 2.5 bilyon. Ito ang bunga ng mga gabing puyat sa pag-aaral ng market, ng mga matatapang na desisyon sa pamumuhunan na ginawa ko ng palihim habang iniisip ng pamilya ng asawa ko na natutulog lang ako o naglalaro ng video games. Mas mayaman ka pa sa buong pamilya nilang mayabang, Dan. Sabi ni Marco, ang mga matay puno ng paghanga. Tumawag sa akin si Mr. Teodoro kanina, nangungumusta sa'yo. Sabi niya, isang tango mo lang daw, naghihintay na sa'yo ang posisyon bilang CEO ng Horizon Capital Investment Fund. Isinara ko ang folder at ipinatong ang kamay ko rito. Ang pakiramdam ng kapangyarihan at tiwala sa sarili ay unti-unting bumabalik sa aking mga ugat. Salamat, Marco. Kung hindi dahil sa tulong mo sa mga nakaraang taon, hindi ko to magagawa. Tungkol sa alok ni Mr. Teodoro, pag-iisipan kong mabuti. Pero kailangan ko munang ayusin ang personal kong problema. Sumimsim ng beer si Marco, ang mga matay naging tuso. Ang pamilya Lopez ang ibig mong sabihin? Narinig ko, nagkakagulo na raw doon. Siguradong hindi kanila hahayaang umalis ng basta-basta. Kilala ko ang ugali ng mga yon. Mayabang pero duwag. Alam ko. Ngumiti ako ng malamig.
Susubukan nila akong siraan para pagtakpan ang kahihiyan nila. Pero ang punong tuwid, hindi takot sa kidlat. Higit sa lahat, hawak ko ang isang bagay na pinakakinatatakutan nila. Ano yon? Ang katotohanan. At ang mga ebidensya ng mga panloloko ni Victor. Nang gabing iyon, nag-inuman kaming magkaibigan hanggang umaga, pinaplano ang hinaharap. Nakatulog ako ng mahimbing sa sofa ni Marco, walang masamang panaginip, walang pag-aalala. Kinabukasan, magsisimula ang isang bagong kabanata ng aking buhay. Kinaumagahan, nagising ako sa walang tigil na pagring ng telepono ni Marco. Nagmamadali siyang sumagot habang nagsisipilyo. Nang makita niya akong gising na, idinura niya ang toothpaste at ipinakita sa akin ang kanyang phone. Gaya ng inaasahan, nagsisimula na silang mangagat, pre. Tingnan mo to. Puno na ng balita tungkol sa iyo ang Facebook. Kinuha ko ang cellphone at nakita ang mga post sa iba't ibang chismis groups at confession pages na may libu-libong reaksyon. Ang mga headline ay nakakagulat. Skupal, manugang na nakikitira, matapos sustentuhan ng 4 na taon. Tinangay ang pera ng biyenan at tumakas. Ang nilalaman ng mga post ay puro kasinungalingan. Isinalaysay nila kung paano ako kinupkup ng pamilya Lopez noong wala akong wala, pinag-aral at binigyan ng trabaho, ngunit ako raw ay isang ingrato, tamad at maluho. Ang kasukdulan ay ang paratang na mayroon daw akong kalaguyo at nang matuklasan ito, ninakaw ko raw ang isang malaking halaga at tumakas sa mismong araw ng kaarawan ng biyenan ko. Kalakip ng mga post ay mga litratong kuha habang papalabas ako ng mansyon sakay ng aking lumang motor na sa anggulo ng pagkakakuha ay nagmukha akong kahina-hinala at kaawa-awa. Sa comment section, ang mga netizen na walang alam sa katotohanan ay sunod-sunod na nag-iwan ng masasakit na salita. Tinudurog ako. Sa mukha pa lang, mukhang manloloko na. Nag-alaga sila ng ahas. Ganyan talaga pag lalaking palamunin sa asawa. Hanapin yan. Ibabalik ang pera at ikulong. Binasa ko lang ito ng mabilis. Hindi ako nakaramdam ng galit kundi pagkatawa. Ang galing talagang mag-imbento ni Victor. Ginamit niya ang galit ng publiko sa mga lalaking palamunin para ibaling ang atensyon sa akin at pagtakpan ang insidente sa party. Anong plano mo? Gusto mong ipa-take down ko tong mga page na to? Nag-aalalang tanong ni Marco. Umiling ako. Huwag na. Hayaan mo silang mag-enjoy. Mas pinalalaki nila ang gulo. Mas masakit ang balik sa kanila kapag lumabas ang totoo. Simula pa lang to. Tumayo ako at nag-inat sa may balkonahe. Tanaw ang abalang siyudad. Marco, pakikontak mo naman ang isang law firm para sa akin. Gusto kong magpadala sa kanila ng formal na demand letter para sa libel at character assassination. At pakihanda mo na rin ang files tungkol sa proyektong Lungsod Timog. Panahon na para turuan natin sila ng leksyon tungkol sa katapatan. Biglang nag-vibrate ang bago kong phone. Isang text mula sa di kilalang numero. Nakita mo na? Warning pa lang yan. Kung matalino ka, magdala ka ng ilima 500,000 at makipagkita ka sa akin. Sasabihin ko kay Daddy na patawarin ka na. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon dito sa Maynila. Victor, binasa ko ang mensahe, ngumiti ng mapakla at binlock ang numero. Nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Akala nila sinusukol nila ako, pero hindi nila alam, sila mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan. Hindi ako makikipag-away gamit ang salita. Gagamitin ko ang batas at ang lakas ng ekonomiya para makipag-usap sa kanila. Marco, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo kay Mr. Teodoro. Bumaling ako sa kaibigan ko. Ang mga matay nag-aalab sa determinasyon. Okay boss, bihis lang ako, sagot ni Marco. Kumindat ng may pananabik. Nakaupo ako sa marangyang opisina ng Cruz del Rosario Law, kaharap si Attorney David Cruz, isang matalik na kaibigan ni G. Teodoro, at isang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng korporasyon. Hawak niya ang makapal na folder ng mga printout ng lahat ng mapanirang puring post at komento na ipinakalat ni Victor sa social media.
Inayos ni Attorney Cruz ang kanyang salamin, ang matalas niyang tingin ay dumaan sa bawat pahina bago tumingin sa akin. Huwag kang mag-alala, Mr. Reyes. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para kasuhan sila ng libel. Ang aming cybercrime team ay nakakuha na ng digital forensic evidence na nagpapatunay kung saan at sino ang nag-umpisa ng mga post na ito. Isang tango mo lang, bukas na bukas, ipapadala na ang subpina sa kanila. Tumango ako at humigop ng mainit na tsaa. Ang galit sa loob ko ay naging isang malamig na determinasyon. Ayokong makipagsagutan sa kanila online, attorney. Gusto kong batas ang magsalita. Pakiasikaso na po. Gusto ko munang magpadala ng formal na demand letter sa mga page na iyon na hinihiling na tanggalin ang post at mag-issue ng public apology sa loob ng 24 oras. Kung hindi sila susunod, idedemanda natin sila. At para sa utak ng lahat ng ito, si Victor Lopez, gawin niyo po ang dapat ayon sa batas, ngumiti si Attorney Cruz. Tama ang diskarte mo. Sige, ipapadraft ko na ang mga sulat sa reputasyon ng aming law firm, sigurado akong matatakot sila. Nang hapong iyon, isang maliit na lindol ang yumanig sa mundo ng social media. Ang mga admin ng malalaking chismis pages na kaninang umaga lang ay galit na nag-share ng post laban sa akin ay biglang nakatanggap ng mga demand letter mula sa isang top-tier na law firm. Ang sulat ay matapang, puno ng mga legal na artikulo at patunay na peke ang kanilang impormasyon. Mabilis na kumalat ang takot. Pagsapit ng gabi, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga post laban sa akin ay sabay-sabay na naglaho, napalitan ng mga public apology. Dahil sa kapabayaan sa pag-verify ng impormasyon, kami po ay nag-post ng hindi kumpirmadong balita tungkol kay Mr. Daniel Reyes. Kami po ay humihingi ng paumanhin. Si Victor, na masayang nag-aabang sa bahay, ay natulala. Tinawagan niya ang mga admin na binayaran niya, pero puro pagtanggi at pagsisisi ang natanggap niya. Sinisisi pa siya sa pagbibigay ng maling impormasyon. Sa bahay ni Marco, pinanood ko ang paglabas ng mga apology sa screen ng laptop at gumaan ang pakiramdam ko. Ang unang round ng laban ay napanalunan ko. Kinaumagahan, nagsuot ako ng isang light gray suit na pinasadya na nagbigay diin sa aking matangkad na tindig. Regalo ito ni Marco para sa bago kong buhay. Tumingin ako sa salamin, hindi na ang malumbay na manugang ang nakikita ko, kundi isang kagalang-galang at tiwalang negosyante. Ang sasakyan mula sa Horizon Group ay dumating ng eksaktong alas 8. Isang marangyang Mercedes Maybach ang naghatid sa akin sa kanilang headquarters, isang nagtataasang gusali sa BGC. Naghihintay sa akin si G. Teodoro sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag. Welcome, Daniel. Bagay na bagay sa iyo ang ganyang hitsura. Ito ang tunay na tindig ng isang magiging leader. Bati niya. Niyakap ako na parang pamilya. Salamat po, sir. At pasensya na po sa nangyari noong party. Kalimutan mo na yon. Kilala kita. Ang pagtitiis mo sa mga taong iyon ang nagpatibay sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang kontrata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang bagong investment fund ng Horizon ay nangangailangan ng isang kapitan na may vision. Inaalok kita bilang CEO. Buong kapangyarihan ang ibibigay ko sa iyo. Binasa ko ang kontrata. Ang sahod at benepisyo ay pangarap ng sinuman sa mundo ng pananalapi. Ngunit ang pinakanakakaantig ay ang buong tiwala na ibinigay sa akin ni G. Teodoro. Sir, tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito. Pangako, hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Tumawa ng malakas si G. Teodoro. Mabuti, hinihintay ko. Yang sagot mo. Mula ngayon, partners na tayo. Ipakita mo sa buong mundo kung sino si Daniel Reyes. Nang pirmahan ko ang kontrata, alam kong nagsimula na ang bago kong buhay. Hindi na ako ang hamak na manugang. Ako na si CEO Daniel Reyes. At ngayon, mayroon na akong lakas at kapangyarihan para harapin ang nakaraan. Habang abala sa bagong trabaho, palihim naming isinagawa ni Marco ang ikalawang plano gamit ang kanyang galing sa IT. Napasok niya ang sistema ng Lopez Construction. Ipinakita niya sa akin sa isang malaking screen ang mga dokumento, mga peking resibo,
paggamit ng substandard na materyales sa proyektong Lungsod Timog at pagbili ng mumurahing semento. Ang diferensya sa presyo ay umaabot sa daan-daang milyon. Higit pa diyan, Dan, sabi ni Marco, puno ng galit. Pinalsipikan niya ang mga papeles, sinuhulan ang mga inspektor. Heto ang recording ng usapan nila ni Victor. Isang garalgal na boses ang narinig, ngunit malinaw ang kayabangan ni Victor. Pirmahan mo na, yan bayad ka na. Yung mga konting bitak, tapalan na lang ng semento, walang makakaalam. Basta makuha ko, yung papeles para ma-release na yung loan sa bangko. Kinuyom ko ang aking kamao. Ang kawalang responsibilidad na ito ay kasuklam-suklam, sapat na yan. Hawak na natin ang lahat ng ebidensya para ibunyag sila. Hindi na ito personal na away, Marco. Responsibilidad na natin to sa publiko. Ipunin mo lahat sa isang black dossier. Bukas, ipapadala natin sa mga tamang tao. Sigurado ka na ba? Pag pinakawalan natin to, babagsak ang buong pamilya nila. Sila ang may gawa niyan, Marco, sabi ko. Kung hindi ko sila pipigilan, ilang pamilya ang masasawi pag gumuho ang mga gusaling yan. Tinutulungan ko silang huminto bago pa mahuli ang lahat, kahit na napakamahal ng kabayaran. Lunes ng umaga, isang malagim na balita ang sumalubong sa Lopez Construction. Ang pinakamalalaking pahayagan sa bansa ay sabay-sabay naglabas ng isang investigative report, malawakang korupsyon sa proyektong Lungsod Timog, natuklasan, buhay ng MIA residente, nanganib. Ang artikulo, na may kasamang mga kopya ng resibo at transcript ng recording, ay mabilis na kumalat. Ang source, isang di kilalang nagmalasakit ako, sa opisina, nang makita ni Don Ricardo ang balita, nanlaki ang kanyang mga mata, namula, at pagkatapos ay nangitim. Napahawak siya sa dibdib at bumagsak sa kanyang silya. Anong to? Nasaan si Victor? Tawagin niyo dito ang gagong yan. Si Victor naman, pagdating sa opisina, ay sinalubong ng sunod-sunod na tawag mula sa mga supplier, partner at bangko. Lahat ay kanselado ang kontrata. Nanginginig siyang binasa ang balita, lahat ng kanyang sikreto ay nakalantad na. Kasabay nito, daan-daang kliyente na nakabili ng unit ang nagrally sa harap ng kanilang opisina at ng construction site, sumisigaw, "Ibalik ang pera namin." Ang stocks ng Lopez Construction ay bumulusok pababa. Sa loob lang ng ilang oras, bilyon-bilyon ang nawala. Sa aking opisina sa Horizon, pinanood ko ang balita. Pumasok si G. Teodoro. Malakas ang bagyong yan. Gawa mo ba, Daniel? Hindi ako tumanggi. Inilabas ko lang po ang katotohanan, sir. Kung malinis ang kanilang negosyo, walang sinuman ang makakasira sa kanila. Tumango si G. Teodoro. Sa negosyo, tiwala ang pinakamahalaga. Ang perang nawala, kikitain ulit. Pero ang tiwalang nawala, wala na lahat. Ito ay isang mamahaling leksyon para sa kanila. Nagring ang phone ko. Numero ni Hana. Tinitigan ko ito. At nagdesisyong huwag sagutin. Sa puntong ito, lahat ng paliwanag at pakiusap ay huli na. Nagsimula ng umikot ang gulong ng hustisya at dudurugin nito ang lahat ng haharang sa kanyang daan. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko ang pagguho ng imperyo ng mga Lopez. Nang hapong iyon, dumating ang mga kinatawan ng bangko. Inanunsyo nila ang pag-freeze sa lahat ng bank accounts ng kumpanya at ng pamilya. Ipinagbabawal din ang pag-access sa kanilang mga ari-arian, kabilang na ang mansyon, bilang paghahanda sa foreclosure. Don Ricardo, kung hindi ninyo mababayaran ang 30% ng inyong utang sa loob ng 10 araw, mapipilitan kaming iremata ang lahat ng inyong ari-arian. Nang marinig ito ni Don Ricardo, tuluyan na siyang nawalan ng malay at isinugod sa ospital. Sa mansyon, si Doña Celia ay baliw na tumatawag sa kanyang mga amiga, humihingi ng tulong, ngunit puro pagtanggi at abalang linya ang kanyang natanggap. "Sorry Celia, gipit din kami ngayon." "Naku, pasensya na. Day, ayaw naming masangkot sa gulo." Inihagis ni Doña Celia ang telepono. Anekyo, ang babaeng buong buhay na mayabang ay ngayon lang natikman ang lamig ng pag-iisa. Para dagdagan ang kanilang kamalasan, dumating ang isang grupo ng mga siga na may mga tato.
Sila ang mga inutangan ni Victor sa 5,006 para sa kanyang mga luho. Dahil hindi na siya makabayad, pumunta sila para maningil. Tumayo lang sila sa labas ng gate, dumudura, nagyoyosi, at sumisigaw ng mga mura. Nag-iwan sila ng karatulang karton na may nakasulat na pulang pintura. Victor, magbayad ka, kundi buong pamilya mo kakaladkarin namin. Si Hana at ang kanyang ina ay magkayakap sa takot sa dilim, hindi magawang buksan ang ilaw. Si Victor naman ay nagtago na. Nakatanggap ako ng ulat tungkol dito. Kahit may galit pa, may kaunting awa akong naramdaman para kay Hana, ngunit pinatigas ko ang aking puso. Ito ang kabayaran sa kanilang mga ginawa. Tumawag na lang ako sa isang kakilala sa presinto para ipapatrol ang lugar at maiwasan ang sakitan. Iyon na ang huling kabutihan na maibibigay ko. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan, tila hinuhugasan ang lahat ng dumi at kasinungalingan. Sa ilalim ng ulan, ang marangyang mansyon ay mukhang malungkot at kahabag-habag. Ang amoy ng antiseptiko sa ospital ay nangingibabaw. Si Don Ricardo ay nasa ICU, puno ng tubo ang katawan, na paralisa dahil sa matinding stroke. Sa labas, si Doña Celia ay nakaupo sa sahig, gula-gulanit ang buhok, ang mukha'y blanco. Sakto namang dumating ang 2 pulis. Kayo po ba ang kamag-anak ni Mr. Victor Lopez? Kami po ay mula sa Criminal Investigation Unit. Inaresto po namin siya para sa kasong estafa at paglabag sa building code. Pakipirmahan po ang papeles. Nang marinig ni Doña Celia na nakulong ang kanyang anak, nanlaki ang mata niya at hinimatay. Muling nagkagulo ang mga nurse. Napanood ni Hana ang lahat sa isang sulok, nanginginig sa takot. Ama sa ospital, kapatid sa kulungan, ina hinimatay, bahay malapit nang mawala. Sa sobrang desperasyon, tinawagan niya ang kanyang mga BFF. Hello Celine? Si Hana to. Pwede bang makahiram ng 200,000? May emergency lang. Malamig ang sagot sa kabilang linya. Hana, nabasa ko na sa balita. Sorry, hindi kita matutulungan. Pinagbawalan ako ng parents ko na makipag-ugnayan sa'yo. Sunod-sunod siyang tumawag sa iba. Pare-pareho ang sagot. Ang mga dating pumupuri sa kanya ay tinalikuran na siya. Nabitawan niya ang telepono, nabasag ang screen. Napaupo siya sa sahig at humagulgol na parang bata. Ngayon lang niya naintindihan ang sinabi ko noon. Kapag mayaman ka, lahat kaibigan mo. Kapag wala ka ng lahat, doon mo malalaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ngunit ang taong handang isakripisyo ang lahat para sa kanya ay ang siya mismong tinaboy ng pamilya niya. 3 araw ang lumipas, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Hana sa pamamagitan ng receptionist ng kumpanya. Gusto niya akong makausap. Pumayag akong makipagkita sa isang tahimik na coffee shop. Pagdating niya, halos hindi ko na siya nakilala. Sobrang payat niya, maitim ang ilalim ng mga mata, nakasuot ng simpleng damit at tsinelas. Wala ng designer bag, wala ng alahas. Para siyang tumanda ng 10 taon. Dan, sabi niya, ang boses ay paos. May kailangan ka ba? May meeting ako sa loob ng 15 minuto. Tumingin siya sa akin. Ang mga matay puno ng luha. Dan, parang awa mo na. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Nakaratay si Daddy, nakakulong si Kuya, si Mommy parang nababaliw na. Malapit na kaming palayasin sa bahay. Alam kong galit ka, pero naging mag-asawa tayo. Pwede mo bang kausapin si Mr. Teodoro o pahiramin mo ako ng pera? Tinitigan ko siya. Wala nang pagmamahal, tanging kaunting awa na lang. Hana, mali ang pagkakaunawa mo. Una, hindi ko sila kinamumuhian, ginawa ko lang ang tama at legal. Ang ginawa ng kapatid mo ay krimen, at dapat lang siyang managot. Walang kinalaman dito si Mr. Teodoro. Pangalawa, tungkol sa pera, ang yaman ko ay galing sa pawis, dugo at talino ko. Niyurakan ng pamilya mo ang pagkatao ko dahil akala niyo mahirap ako. Ngayon, gusto ninyong umasa sa akin? Naalala mo ba noong umalis ako, hindi mo man lang ako pinigilan dahil takot ka sa mga magulang mo? Nasaan ang pagiging mag-asawa natin noon? Yumuko si Hana. Ang luhay tumulo sa mesa. Alam kong nagkamali ako. Duwag ako. Pero please Dan,
Kailangan ni Daddy ng operasyon, kung hindi, mamamatay siya. Bumuntong hininga ako at dumukot ng isang sobre. Matagal ko na itong inihanda. May OA 20,000 yan. Gamitin mo para sa gamot ni Daddy. Ito na ang huli. Iyan na ang katapusan ng koneksyon natin. Ang problemang kayo ang gumawa, kayo ang dapat sumagot. Matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa, Hana. Tumayo ako, nag-iwan ng pambayad sa mesa, at umalis ng hindi lumilingon. Rinig ko ang kanyang paghagulgol, ngunit matatag ang aking mga hakbang. Nagawa ko na ang lahat ng kaya ko. Ang natitira ay nasa kamay na ng tadhana. Ang aming divorce ay mabilis na natapos. Walang awayan sa ari-arian. Sa korte, tinanong kami ng hukom kung gusto pa naming magkaayos. Hindi po. Mabilis kong sagot. Tumingin si Hana sa akin, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata at mahinang sumagot, pumapayag na po akong makipaghiwalay. Bumagsak ang gavel. Tapos na. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng sikat ng araw. Malaya na ako. Nakita ko si Hana na naglalakad papunta sa sakayan ng bus. Ang dati niyang Mercedes-Benz ay naibenta na para pambayad utang. Tiningnan ko ang kanyang papalayong anino, may dalang lungkot pero may kapayapaan. Huminto ang Maybach ng kumpanya sa harap ko. Sir, may meeting po kayo ng 2:00, sabi ng driver. Sumakay ako. Isinara ang pinto at isinara ko na rin ang pinto sa aking nakaraan. Nang sumunod na bagong taon, ipinagdiriwang ko ito kasama ang aking mga magulang sa bago kong penthouse. Sa gitna ng putukan ng fireworks, nakatanggap ako ng text mula kay Hana, Dan, kailangan ni Daddy ng isa pang operasyon. Wala na kaming pera. Parang awa mo na. Pahiram ng 50,000. Magtatrabaho ako. Kahit maghugas ng plato. Para mabayaran ka. Pinakita ko ito kay Marco. Anong gagawin mo, pre? 5,000, parang almusal mo na lang yan. Pero buhay na nila yon. Pero kapag tinulungan mo, baka hindi ka natigilan. Nag-isip ako. Binuksan ko ang aking banking app. Nag-type ako ng gawan 100,000. Sa note, isinulat ko. Tulong ko na to para sa pagpapagamot ni Don Ricardo. Pasko naman, hindi mo na kailangang bayaran at huwag mo na akong kontakin kailanman. Tapos na ang lahat sa atin. Pinindot ko ang send at pagkatapos ay binlock ko ang numero niya magpakailanman. Iyon ang presyo ng aking kapayapaan. Tapos na ang lahat ng utang. Makalipas ang 2 taon, nagpunta ako sa isang fishing resort sa Tagaytay para mag-relax. Isa na akong kilalang pangalan sa mundo ng finance. Nangingisda ako nang may lumapit sa akin. Excuse me sir, gusto niyo pa po ba ng maiinom? Isang pamilyar na boses. Paglingon ko, nakita ko siya, si Hana. Nakasuot ng uniforme ng waiter, payat at may mga guhit ng pagod sa mukha. Nakita niya ako at halos mabitawan ang bitbit na tray. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, pagkatapos ay napalitan ng hiya. Yumuko siya, nanginginig ang mga kamay. 2 taon. Nagbago na ang mundo. Ako, isang matagumpay na negosyante. Siya, isang waitress. Ang prinsesa noon, ngayoy alipin ng pangangailangan. Tiningnan ko siya. Wala ng galit, wala ng pagmamahal. Tanging kapayapaan, tulad ng lawa sa aking harapan. Isang kape, black, less sugar, sabi ko sa isang boses na parang nagsasalita sa isang estranghero. Tumingin siya at naintindihan na ayoko nang ungkatin ang nakaraan. Binibigyan ko siya ng natitirang dignidad. Opo sir, sandali lang po. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa counter. Ibang waiter na ang nagdala ng kape ko. Hindi na siya bumalik. Sumimsim ako ng mapait na kape, nakatingin sa aking pamingwit. Ang makintab kong Mercedes S-Class ay naghihintay sa di kalayuan. Biglang kumagat ang isda. Hinila ko ang pamingwit. Isang malaking isda ang pumapalag. Ngumiti ako habang hinihila ito. Ang buhay ay tunay na patas. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. At ako, pagkatapos ng lahat ng bagyo, ay sa wakas natagpuan na ang sarili kong kapayapaan. Maraming salamat sa iyong paglalaan ng oras at panonood hanggang sa dulo ng kwento.
Kung nagustuhan mo ang nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel para suportahan ako, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan upang mapanood din nila at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang mga ito ay magbibigay sa akin ng karagdagang inspirasyon at motibasyon para gumawa pa ng mga bagong video. Salamat. 4 na taon akong nanilbihan sa pamilya ng asawa ko